Ilang years kayo ulit ng boyfriend mo? 7 years po. Naplano niyo bang na pag-uusapan niya yung gusto ko na talaga ikaw makasama ko sa habang buhay hanggang tumanda, magkaroon tayo talaga ng pamilya, mga anak, na pag-uusapan niyo yun? Hindi po namin masyado napapag-usapan, pero sure po kami. Sure po kami na kami na. Hindi na po kailangan, dama na po, hindi na po kailangan pag-usapan na tatanungin ko ba siya kung ako na ba, ako na ba hanggang ano. Hindi na po kasi feel mo po eh. Tsaka yung sinabi nila na mag-iipon tayo. Yun na yun eh. Opo. Diba? Hindi pwede na mag-iipon tayo, tapos hatiin natin after Paluwag. dalawang ulo ko Hindi, kumbaga kasi inampun siya di ba? Parang kinupkup siya nung nanay nung boyfriend niya. Parang ang hirap pa na parang paninindigan ko na to na hindi sila nagkamali sa pagkupkup sa akin. Yes, At mamahalin ko yung anak nila, no? Yes po. Sila din po. Mahal na mahal ko din po sila po. Sobra po talaga. Yun. Mahal niya yung pamilya, mahal niya yung guy, mahal siya nung guy, at naman nila, sila na talaga. Pero ba't hindi sila nagkatuluyan? Bakit hindi na sila magkasama ngayon? Anong nangyari? Ano po, last March 2023 po, he passed away po. Sa puso po siya. Yun po, normal day lang po namin nung time na yun. Tapos, ang weird po kasi ang dami na naming napagdaanan, ang dami pong plano. Tapos parang, nung sa 7 years po namin, parang wala na kaming problemang hindi masusolusyonan. Parang kami na po kasi. Tapos biglang, one day, biglang pitik na lang, isang pitik lang po, wala na po. Yun po. Anong nangyari nung araw na yun? Normal day po yun. Sa bahay kayo? Opo, sa bahay po namin. Cavite day po yun. Kaya day off niya po. Tapos po, si Russell po kasi, mahilig siya magkut-kut-kut-kut ng mga kung ano-ano. Tapos nag-aayos po siya ng bumbilya po. Nung araw po na yun, ang dami niya na pong ginagawa simula umaga hanggang gabi. Ayaw niya po magpahinga. Kasi po, may ginagawa siya sa kwarto ng kuya ko po. Tapos po, nung umaga po, kasama niya po yung friend ko noon, sabi nila sa akin noon, ito lang, parang may pagitan lang po kasi, ito yung kwarto ko, tapos kwarto ng kuya ko po. Tapos sabi po ng friend ko, sumigaw siya, sabi niya, Sel, anong nangyayari sa'yo? Gumanon po sila. Tapos pag sumisilip po ako, tatawanan niya po ako. Tinatawanan niya lang ako. Tapos di ko siya pinansin, kasi parang natutuwa siya na naaasar ako. Tapos, pangalawa po, gumanon na naman po sila hapon na, sabi niya, Sir, ano na nangyayari sa'yo? Pagkalabas ko po, wala na naman. Tapos doon ko Ano po... ibig sabihin ba ng Sir, ano nangyayari sa'yo? Parang nagjo-joke po na may nangyari kay Russell po. Yung kaibigan ko po nakasama niya. Nagjo-joke po sila na parang may nangyari kay Russell. Para makuha attention ni Cheng. Para makuha... Pinaprank ka. Pinaprank po ako. Anong nangyari sa kanya kunyari? Wala po, parang nahulog or may parang ganun po. Tapos nung pangalawa po, sabi ko sa kanila, pag yan nagkatotoo, sabi ko ganun po, tigilan niya yan. Tapos po, 8 p.m. po, nagulat po ako kasi nagliligpit na sila. Siya na po mismo yung nagsalita. Sabi niya lang po, aray, gumano lang po siya. Anong ginagawa niya nun? Nag-ano na po ng bulb po, na parang May inaayos siyang ilaw? Opo, ilaw po. Tapos po, paglabas ko po, nakatayo po siya, pero pagkakita niya po sa akin, tumumba na po siya. Tumba lang po. Tapos pagkaharap ko, iba na po yung kulay niya. Hindi ko po ma-explain kung anong pakiramdam po, pero parang ayoko po isipin yun nasa utak ko. Kasi sino ba naman pong gustong isipin na wala na yung taong yun? Kasi po, iba na po talaga. So, nakuryente yung jowa mo? Yun po yung akala namin. Pero nung sa sa mismong... Sa autopsy? Sa autopsy, parang lang po siya. Ano po man tawag doon? Sa heart po. Heart attack po. Cardiac arrest. Cardiac arrest. Cardiac po. Yun po. Tapos ayun po, sinugod namin siya. Tapos po, hawak-hawak ko siya. Kasi po wala pong ambulance nun. Nasa patrol lang po kami, yung sa barangay. Hawak-hawak ko po siya. Tapos wala po akong alam na CPR o kahit ano. Basta ang minamouth-mouth ko lang po. Tapos inihipan ko po, nahimigyan ko po ng air. Tapos nag-response naman po siya. Pero alam ko po feel ko. Pero noong time na yun, wala kong ibang masabi sa isip ko, kundi sabi ko, Sir, mahal na mahal kita. Paulit-ulit ko po yun sinasabi sa kanya. Hindi na po ako makapagdasal. Nung dumating siya sa ospital, may buhay pa siya, wala na? Wala na po.
Yun po. Dead on arrival. Dead on arrival na po. So, magmula nung bumagsak siya, wala ka nang narinig na salita sa kanya. Wala. Huling salita mong narinig yung aray. Yes po, yes. Yun Hindi po. na siya nakasagot sa mga sinabi mo, nakapag-react sa mga I love you mo, wala na. Wala na po. Kasi po, ang alam ko po kasi pag wala na daw po yung tao, pag ano na po, na yung last na nawawala sa kanila is yung hearing daw po. So, paulit-ulit ko lang po sinabi na, Sal, mahal na mahal kita, pakinggan mo ko. Sabi ko, huwag mo ko kakalimutan. Ganun. Actually po, nung nawala siya, hindi po ako nasaktan para sa sarili ko kasi iniwan niya po ako. Nasaktan po ako kasi hindi ko po alam kung anong mangyayari sa kanya. Kung okay lang ba siya dun, kung gusto niya ba dun. Kasi po, marami po siyang pangarap, hindi lang para sa amin, hindi lang para sa pamilya niya. Yun po sobrang dami po. Kaya parang sobrang sakit lang po isipin na yung taong yun, gusto niya po mabuhay. Para sa ikapapanatag nating lahat, lagi nating sinasabi na kung yan yung plano ni Lord, tama yun. Yeah. Diba? Kung yan yung plano ni Lord, wala tayong magagawa. Kailangan nating tanggapin. At may magandang dahilan si Lord kung ba't nangyari yun. Diba? We cannot always understand. Di natin maiintindihan diba? Kung bakit kinukuha yung ibang mga taong malapit sa atin. Ano bang dahilan? O kung bakit sila. O kung bakit nung oras pa na yun. Bakit hindi na lang sa ibang araw, sa ibang taon. O bakit siya pa, ba't hindi na lang iba. Diba? We will never know. Siya yung pinaka-greatest gift ko na na-receive ko from Lord. And feeling ko po si Russell po, yung iniwan niya sa akin, sobra-sobra. Kasi po, kahit wala siya, yung pamilya niya po, nandyan pa rin po sa akin po.